Boy, guys. And today, gusto ko lang i-document yung 4 days ko na pasok, kung ano yung actual na ginagawa ko. So, parang yun lang yung naisip ko na content ko sa vlog ko. But, yun. So, today the weather is good. Ganda ng sikat ng araw. Ano, nakikita yung kalbo natin, guys. And usually, pumapasok kasi ako around mga almost 7 o'clock. Naglalakad na ako papuntang pub. Kasi yung pub namin, yan lang, oh. Yan. Yan lang, nandyan lang siya sa kabilang building. Andito yung door. Dahil pagod ako ngayon sa trabaho, so naisipan ko mag-bike. Kakagaling ko lang pasok and mga tas 8. So naisipan ko lang mag-stress reliever. Instead na mag-inom ako or kakain ng food, naisipan ko lang mag-bike. Ayun, so hindi siya masyadong kasi medyo malayo pag sa camera. Pag dito ka mismo sa tuktok na to, ito yung city. So nandiyan kami sa baba and ito yung city mismo ng kung saan ako nagtatrabaho sa Taiwan. So ito is Taichung City. So if ikaw nangarap ka magpunta ng Taiwan, so ayun, na-experience ko rin ito lalo na pag naka-Taichung ka. So ito yung pang stress reliever ko, guys. Galing ako trabaho. Kakapagod. Hindi naman ako pagod talaga. Pagod talaga yung katawan. Pali yung utak ko. Tapos yung katawan ko sa sakto lang. Parang nasagad lang yung oras ko na talagang magtrabaho hanggang 7:20. Shit. So yan. Yan yung zoom. Foggy. Medyo siya foggy. Yan. So nakaka-relieve. Makalanghap ng fresh air dito sa tuktok. Ayan. So, yan siya, guys. So, it's na lunch today. Ang mahal niya, guys, 105 to. So, dito sa Taiwan, pag ma-lunch kami, is buffet ito. So, yung kinuha ko meat, then meron siyang egg, then merong gulay. So, since buffet, pipili ka lang ng side dish mo. Then, meron din silang juice, and then meron din silang sabaw. Ayun. And yung rice, guys, is unli na siya. So, sobrang sulit, guys. And day 2. Yeah, day 2 na ngayon. And kahapon, nag-bike ako, and ngayon, mag-gym naman ako. So, dito ako ngayon sa gym. So, makikita nyo sa reels ko minsan, yung gym dito sa EO is free lang siya, kasama na sa binabayaran namin. And nandito lang siya mismo sa EO na facility. So, dito siya mismo sa dorm lang. So let's go! Ayan. Sobrang nakakatulong yung pag-exercise. So, kahit hindi ka naman mag-gym, basta mag-exercise ka lang daily. Mag-walking ka, mag-jogging ka, magbuhat ka, or what. At basta maghanap ka ng paraan na maigalaw yung katawan mo. Kasi sobra katulong sa health yung talaga. Maigalaw yung katawan para magpawisan tayo. Oh, grabe ang init. And third day, stop na ako. Grabe yung panatugan ko. Ang ganda ko pa. Today, grabe. Late ako nagising. Nagising ako, 6:36. Actually, hindi ako nagising. Ginising lang ako ng ka-roommate ko. Akin ang iBox ko. Hindi ko alam. Naman. 8 hours naman. Almost 8 hours man ako tutulog. Pero yung iBox ko, guys, hindi talaga nawala. So, usually kasi yung pasok namin dito is dapat by 7:20. Nasa loob ka ng pub. So far okay pa naman kasi pag around 7:12 pa lang ngayon. And malapit na ako sa pub namin. So, yun ngayon ang camping. Guys, camping kami sa park, oh. Yeah. Yan, dorm. Night chillin'. Ang ganda doon na nabulabog kasi eh. Saktong lang to. Saktong unwind.
Bula. Putak, Red Horse pala to, Kuis. Kala ko San Mig. Matagal na. Matagal na yan. Wala naman, kahit sino naman. Pero hindi yung isang araw lang ha. Hindi yung sabi ko nga sa Jeff, gusto ko pala sa'yo sa na sabi ko na tama. Hindi rin maasim. Hindi maasim. Hindi rin matamis. Malaki yung manggal na dito pero hindi maasim, hindi rin matamis. Kaya nalagyan ko ng tubig. Hap. So yan binili namin na hair growth. Hair growth serum, tsaka itong essential oil. So dalawa muna, itatry muna namin to para sa buko na napapanot na. So let's see, sana effective kasi may mga nag-comment sa akin na try ko daw magpa-hair growth. So ito, try natin. Kita ko lang ito sa TikTok. And naglakad kami ngayon. Papunta kami sa tuktok. Yung ko nag-bike. Ngayon naglakad lang kami. In the middle of the night, I dream. Guys, meron akong nakitang bata dito. Palaboy-laboy lang to eh. Nagja-jogging ata to eh. Taan mo. Huh? Taan mo. Taan mo. Kanina pa to eh. May mga nagpapalimos din pala dito sa Taiwan eh no. Grabe to. Magastos ka kasi. Akala mo naman nakasama mo na ako ah. Pero sa tunay lang. Actually, hindi naman talaga ako magastos sa tao. Siguro lang, marami na akong ginagastusan na, siyempre, sarili ko. Hindi ako yung tipo na talagang magastos. So, siguro yung bills lang na para sa pamilya ko. Kasi ngayon may pinapaaral kasi ako na college. Tapos, nagpo-provide pa ako sa parents ko. Tapos, may pinapayaran akong condo. Tapos, yung mga other expenses ko sa mga pamangkin ko pa, allowance na nag-aaral. And then minsan may mga binabayaran din ako na out of the blue. So yun, kaya pero grateful ako. So at least sa konti-unti nakakatulong din. Ang lang naman doon is nakakatulong ako i-lift up yung family situation namin na hindi na kami tulad ng dati. Hi guys, meron akong realization ngayon lang. Ay kanina pa to actually. So gusto ko lang share sa inyo. Last year kasi 2024 bumili ako ng iPhone. So ang iPhone nagkahalaga yun ng iPhone 15 Pro Max. Ito yung ginagamit ko ngayon. Nagkakahalaga yun ng around ng plus yung AirPods. So nasa around siya 50 plus o 60 kasi installment ko tong kinuha. Tapos, i-convert mo yun sa peso, nasa nasa almost 100k or nasa, lagay natin na 100k or nasa 89 kasi may kasama siyang AirPods eh. Tapos, kanina, may nakita ako din sa TikTok, yung babuyan. Actually, matagal ko na ito nakita eh, parating sa newsfeed ko eh. Tapos, yung pagpagawa ng baboy daw, yung may dalawa kang itik or apat, hindi ka gastos ng almost 100k. Makapag-start ka na ng babuyan mo. Tapos, na-realize ko, ngayon lang siya nag-sink in talaga kasi dati naman, nakikita ko to sa TikTok ko, hindi ko lang siya pinapansin kasi nga mas nananaig yung yung eager, yung kagustuhan na magkaroon ng iPhone 15 dati kasi wala pang 16 nun eh. Tapos ngayon nag-sink in na siya. What if, di ba, nag-invest ako last year
doon sa babuyan. It's siguro if nag-fail man siya or ganon. Pero at least, di ba, meron akong somewhat learnings. Kasi kung dito sa iPhone, ano kukuha ko lang dito is, syempre, magandang camera, magandang ano. Although nagpa-vlog naman ako, naging content creator ako, pero hindi ko siya masyadong na-maximize yung pagiging content creator ko, to be honest. Although kumikita ako konti. Pero iba pa rin talaga, no? Siguro pag ipunta mo yung pera mo sa isang negosyo, na kung mag-fail ka man, at least may learnings ka doon. Or, malay mo, di ba? If, nila namang ano kasi, walang failures, just learnings. At least, susubo ka ulit. So, yun. So, yun lang. Kaya, parang ngayon, nag 3 years na ako sa Taiwan. Parang gusto ko nang mag-jump into, yun. And, malay mo, who knows? One of these days, makapag-invest na rin ako sa mga traditional business na pwede natin paglagyan ng pera. So, yun lang. And thank you for watching. So, kayo, ano bang realization niyo sa buhay? As an OFW, na ako 3 years na ako dito sa Taiwan eh. And isa yun sa mga goals ko na meron talagang negosyo, di ba? At least may mapuntahan yung pera.